Ka-Express, isang napakalakas na signal ang ipinadala ni Kai Sotto, ang pangunahing anchor ng Gilas Pilipinas matapos magpakita ng all-around performance sa Japan B-League. Sa kanyang ikatlong laro matapos ang injury comeback, nagposte si Kai Sotto ng 14 points, 10 rebounds, 6 assists, 1 steal, and 3 blocks sa laban ng Koshigaya Alphas kontra Rivanga Hokkaido. Bagamat nauwi sa 88-81 na pagkatalo ang Alphas, malinaw ang mas mahalagang balita. Walang bakas ng injury issues at mukhang balik prime form na si Kai matapos ang kanyang 2025 ACL tear and ankle setback. Sa takbo ng laro, kapansin-pansin ang kumpiyansa and court presence ni Kai Sotto. Hindi lang siya scorer, siya ang sentro ng opensa at depensa ng Koshigaya. Dominante siya sa rebounding battle, aktibo sa rim protection at epektibo bilang playmaker mula sa high post. Sa first half pa lang, nakaipon na siya ng 8 points, 4 rebounds, and 2 assists. Indikasyon na hindi na siya nag-aalangan sa galaw at timing. Ito ay malaking kaibahan kumpara sa kanyang unang laro ng pagbabalik noong January 24 kung saan 0 points siya laban sa Ibaraki. At sa sumunod na laro noong January 28 kontra Yokohama na may 6 points lamang. Ang trajectory ay malinaw. Paakyat ang laro ni Kai bawat game. Sa context ng torneo, bahagi ito ng regular season ng Japan B-League B1, kung saan patuloy na pinapatunayan ng Rivanga Hokkaido ang pagiging top contender sa East Region. Pinangunahan nila ang laro mula unang quarter hanggang dulo, sa tulong ng balance scoring ng kanilang imports and locals. Para naman sa Koshigaya Alphas, kahit mid-table pa lamang ang kanilang pwesto, si Kai Sotto ang naging malinaw na bright spot. Isang sentrong kayang makipagsabayan sa elite level competition sa Japan. Mas mahalaga para sa Pilipinas, ang performance na ito ay isang major confidence booster para sa Gilas Pilipinas. Habang papalapit ang FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers, malinaw na ang pagbabalik lakas ni Kai Sotto ay eksaktong kailangan ng national team. Sa 7'3" height, may improved mobility and playmaking at swak siya sa sistema ni Coach Tim Cohn na nakatuon sa rim protection, spacing, and interior passing, lalo na laban sa physical na teams gaya ng New Zealand and Australia. Sa paparating na schedule, may back-to-back games pa ang Koshigaya kontra Gunma sa February 7 and 8, habang inasahang magsisimula ang Gilas training camp sa kalagitnaan ng February. Ang tanong ngayon, kung ganito na kaaga ang ipinapakita ni Kai, gaano pa siya magiging dominante pagdating ng qualifiers? Isang bagay ang malinaw. Ang Gilas anchor ay nagbalik at handa na ulit siyang manguna. Himik pero matibay ang mensaheng ipinapadala ni Kai Sotto, ang pangunahing anchor ng Gilas Pilipinas matapos ang kanyang pinakasolid na laro mula nang bumalik siya galing injury sa Japan B-League. Sa laban ng Koshigaya Alphas kontra Rivanga Hokkaido, muling ipinakita ni Kai Sotto na unti-unti na siyang bumabalik sa dating anyo. Hindi lang bilang scorer, kundi bilang all-around big man na kayang magdikta ng laro sa loob. Sa final stat line pa lang, malinaw na ang impact. 14 points, 10 rebounds, 6 assists, 1 steal, and 3 blocks. Isang near double-double performance na may kasamang playmaking and rim protection. Eksaktong kombinasyon na hinahanap ng Gilas Pilipinas habang papalapit ang FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers. Kahit nauwi sa 88-81 loss ang Koshigaya, hindi matatawaran ang naging contribution ni Kai, lalo na sa gitna ng mas mabigat at mas pisikal na laban kontra sa isa sa mga top teams ng East Region. Mahalagang context ito dahil ikatlong laro pa lamang ito ni Kai Sotto matapos ang kanyang injury comeback. Matatandaan na noong January 24, sa kanyang unang laro laban sa Ibaraki, naglaro siya ng limitado at nagtapos na walang puntos. Noong January 28 kontra Yokohama, may bahagyang pag-angat, 6 points at mas maayos na galaw. Ngunit sa laban kontra Rivanga Hokkaido, dito malinaw na nakita ang malaking hakbang pasulong. Mas kumpiyansa ang galaw, mas maayos ang timing sa depensa, at mas aktibo ang kanyang decision-making sa opensa. Sa unang kalahati pa lang ng laro, ramdam na ang presensya ni Kai. Nagtala siya ng 8 points, 4 rebounds, and 2 assists sa first half. Indikasyon na hindi na siya nag-aalangan sa loob ng pintura. Kapansin-pansin din na wala siyang ipinakitang senyales ng discomfort.
walang pilay, walang pag-iingat sa pagtalon, at tuloy-tuloy ang communication niya sa depensa. Para sa mga nanonood, malinaw ang mensahe. Ang ACL tear and ankle setback ng 2025 ay hindi na nakikita sa kanyang galaw ngayon. Para sa Express Info at sa Gilas coaching staff, ito ang eksaktong progression na gustong makita. Hindi kailangan ng 20-point explosion agad. Mas mahalaga ang consistency, mobility, and confidence. Sa larong ito, pinakita ni Soto na kaya na niyang magbasa ng depensa, maghanap ng kakampi, at maging defensive anchor. Mga aspeto na critical sa international play kung saan mas mabilis at mas physical ang laban. Sa mas malaking larawan, ang performance na ito ay nagsisilbing unang matibay na senyales na handang bumalik si Kai Soto bilang sentro ng Gilas Pilipinas frontcourt. Habang nagpapatuloy ang B-League season at papalapit ang national team call-up, ang bawat ganitong laro ay nagdagdag ng kumpiyansa, hindi lang kay Kai, kundi sa buong Gilas program. At kung ito pa lang ang ikatlong laro niya, malinaw na mas marami pang aasahan sa mga susunod na linggo. Kung may mas malinaw pang indikasyon na tuluyang bumabalik ang dating anyo ni Kai, ito ay kung paano niya kinontrol ang loob laban sa isang top-tier B-League team. Sa gitna ng disiplina at bilis ng Levanga Hokkaido, ipinakita ng Gilas anchor na kaya na niyang makipagsabayan sa high-level competition, isang mahalagang sukatan habang papalapit ang international duty ng Gilas Pilipinas. Sa kabuuan ng laro, si Kai Soto ang naging sentro ng opensa ng Koshigaya Alphas. Hindi lang siya umaasa sa post-ups. Aktibo siyang gumagalaw sa high post, nagbibigay ng screens at nagsiset ng opensa gamit ang kanyang passing. Ang 6 assists niya ay malinaw na patunay ng kanyang improved court vision. Isang aspeto na kritikal sa sistema ni Coach Tim Cone na nakatuon sa ball movement and interior to perimeter play. Kapag may double team, mabilis ang basa ni Kai. Kapag may opening, diretso ang atake sa ring. Sa depensa naman, bumalik ang isa sa pinakamahalagang standardo ng Gilas, ang rim protection ni Kai Soto. Ang 3 blocks and 1 steal ay hindi lang basta stats. Ito ay indikasyon na tamang timing, footwork at kumpiyansa sa pagtalon. Mahalaga ito dahil ang Levanga Hokkaido ay kilala sa balance scoring at mabilis na ball circulation. Sa tuwing nasa loob si Kai, mapipilitan ang Hokkaido na mag-adjust. Mas maraming outside shot at mas kaunting direct attack sa pintura. Kahit hindi nanalo ang Alphas, ramdam ang defensive impact ni Kai Soto sa bawat possession. Ang pagbabalik ni Kai Soto, malinaw na hindi lang siya bumabalik bilang role player. Bumabalik siya bilang system player na kayang mag-angat ng buong koponan. Habang papalapit ang susunod na mga laro sa B-League, mas magiging mahalaga kung paano pa niya mapapanday ang form na ito bago tuluyang magsuot muli ng Gilas jersey. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento inulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.